gitgitan sa labanan sa pagkapangulo. Posibleng mas dikit pa nga raw dahil batay sa latest survey ng Pulse Asia, statistically tied o kung tutuusin tabla na ang rating sina Senador Noynoy Aquino at Senador Manny Villar. Kaya si Congressman Roy Lagoles nababahala sa naunang pahayag ng COMELEC na naghahanda pa rin sila para sa manong-manong bilangan ng hanggang 30% ng mga presinto. Kung nagkaganon daw, halos baliwala na ang automation. Ang computerized sa bilangan kasi, tapos na ng ilang oras pero sa mano-mano, posibleng linggo ang abutin. At sa ganitong gitgitang laban, base na rin sa karanasan ng ating bansa, marami ang pwedeng mangyari. It's going to be a frightening scenario, Mr. Chairman. Aren't you worried about that? That this will again involve the possible manipulation or even assault the very integrity of the physically tabulated results. Para ng sirang plaka ang COMELEC, naniniguro lang daw sila sa paghahanda sa 30% na manual count, pero malayo raw itong mangyari. Nakikita ko dito ay malayong mangyari na magkaroon ng manual. Ito ay is just a contingency plan. It may or may not happen. Pero sa mismong survey ng Smartmatic, aabot ng 30% ng Pilipinas ang wala o mahinang signal ng mga telco. Kabilang dito ang mga lugar na pirming election hotspot tulad ng ilang bayan sa Maguindanao, Sulu at Lanao del Sur. We're prepared for that. So we know which percentage, right from the start, we won't be expecting to use the public networks. With that in mind, we acquire 5,000 satellite antennas. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Magsasagawa ng mock election sa ilang piling lugar sa bansa ang COMELEC bukas. Kaugnay niyan makakausap natin si COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal. Commissioner, good morning. Good morning, Rhea. Handa na po ba ang COMELEC sa mock elections bukas? Tuloy na ho? Yeah, it's going to push through tomorrow. We have in Baguio, in Quezon City, Taguig, Cebu City, and Davao. Anong oras ho ito mag-uumpisa, Commissioner? To start early in the morning. I believe the preparation should be around 7 already. Aha. Ilang botante ho ang inaasahan nating lalahok dito sa mock elections bukas? I don't have the exact figure with me right now, but it will be open to the public, so you can go there. We gave the list to media earlier this week, including the polling precinct, the school, para at least they can go there. And we've been inviting civic organizations to observe para makita na. Itong mock elections ang gagamitin pa rin, itong naunang naimprentang official, itong test ballot, itong pahabang balota, ganun ho ba? Yeah, because you know what, the sign actually we showed members of media, there's a ballot na yung sa front is vertical, yung sa likod is horizontal. But as we explained, yung horizontal is a much better design than the front. No? So, pinareho na namin. Aha. Hindi naman ho malayo yung pagkakaiba kung pahalang o kaya pahiga? Hindi. Actually, hindi. At saka mas madali siyang basahin kaysa vertical, mas madali basahin yung horizontal. Kasi pababa, pagbasa mo from the top to bottom. Aha. At mas iikli ho ang balota? Ganun ho ba, Commissioner? Yes, it will be shorter by a few inches. Sa linggo ho ba ay tuloy na ang printing ng official ballots? Tuloy na. We are just really verifying the names, and I believe it should be submitted back to Smartmatic today or tomorrow for them to input into the system to generate the list na sa ballot places. Gaano ho tatagal ang pag-iimprenta ng mga official ballots, Commissioner? It should be done by April 25. All right. So, go ahead, sorry. Yeah, sa schedule ho ng COMELEC, yung mga makina, kumpleto na ho ba? Nakarating na ho ba lahat? Hindi pa, but dumating na more than 50% already. All right. Ng PCOS machines. Nandito na sa bansa. And we expect another, I believe, 10,000 this week or early next week. Commissioner, nangangamba si Congressman Goles sa posibleng maging epekto sa resulta kung manual count daw po ang gagamitin sa may 30% sa mga presinto. Ano pong reaksyon natin? Ito ho, nasa automation law ng COMELEC no, na kailangan may plan B? Alam mo, what we're doing is Congress mandated COMELEC to do an automated election. That's our trust. But may backup plans kami in case something happens. And the 30% is not actually saying that 30% mag-manual kami. We're just being on the safe side na that those forms, by the way,
kung hindi magamit this elections, tingin namin hindi magagamit lahat yan, magagamit pa sa future elections, like sa barangay elections, we can still use those forms. So hindi sayang. Alright. The 30% is, it doesn't mean that just because there's 30% forms for manual, dapat gamitin natin. Hindi. Kung sakasakali. We're just being prudent and prepared. Alright, Commissioner, sa ibang issue ho, no, ang NAMFREL, iaapela ho yung kanilang accreditation dahil sinasabi nila, hindi naman daw quick count yung gagawin nila, kundi manual audit. Ano ho ang stand ho ng COMELEC dito? Well, if they file an MR, we'll study their MR and we'll take it from there. No? Kasi right now, if they say they'll file an MR, di pa namin nabasa. So, it will be premature to comment on that. But rest assured, if a file nila, titingnan namin at we'll study it. Alright, Commissioner Gregorio Larzabal, maraming salamat po at magandang umaga. Good morning. Thank you. Gas station sa Alabama, sadyang sinalpok ng isang truck. American sales ng science fiction epic film na Avatar, nahigitan na ang kita ng Titanic. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita.